Jed, ano yung inaasahan dito sa oral arguments mamayang hapon? Aga inaasahang maghaharap nga mamayang hapon itong House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa isang oral arguments dito sa Senate Impeachment Court. Kaugnay ito ng motion ng Prosecution Panel na ipasabina yung tax at bank records ni na Vice President Duterte maging yung kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio. Inaasahang igigiit ng prosecution team na dapat mangibabaw o mag-override ang impeachment proceedings sa anumang privacy considerations o confidentiality ng tax code upang maipilit ang paglabas ng mga dokumentong may kaugnayan sa tax at bank records si Vice President Sara Duterte. Bagay na tiyak na tututulan ng defense team mamayang hapon. Ilan sa inaasahang argumento na ihaharap ng depensa laban sa sabina ay igigiit nila na protektado ng confidentiality o Section 270 ng Tax Code ang mga record ng Bureau of Internal Revenue at walang magiging exception ang impeachment dito. Posible ring ipunto ng depensa na magiging paglabag ito sa data privacy law. Ayon sa spokesperson ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tonggol, pagkatapos ng oral arguments ng magkabilang panig, hindi magdedesisyon agad ang korte bagkus ipinaliwanag ni Attorney Tonggol na magsasagawa muna ng caucus ang senator judges bago sila magkaroon ng pagkakataong maglatag ng kanilang argumento o magtanong. After po ng rebuttals, after ng pareho nilang oral arguments, doon po magko-caucus, and only after the caucus will the senator judges are allowed to argue or even ask questions regarding the issue. Samantala, ayon din sa tagapagsalita ng impeachment court na hindi makikipag-ugnayan o makikipag-coordinate ang impeachment court sa Malacanang hinggil sa isyung ito at ipinapaubaya na nila ito sa prosecution panel na magpursigi para sa kanilang mosyon. Wala kaming naririnig regarding that because it is not the impeachment court's duty na makipag-coordinate sa palasyo. It is the movant or the requesting party's obligation to do so if ever yun yung gusto nilang tahakin para pumasok sa exception. So again, I reiterate, the courts are usually passive, and only if there is an actual controversy or actual motion that's raised by parties before it can the court act. It cannot be proactively acting on things na wala namang issue pa for the meantime sa harap niya. Aga mamaya, bibigyan ng tig 15 minuto or 15 minutes itong House Prosecution Panel at Defense Team para ilatag yung kanilang mga argumento. Mula ito sa dating nabanggit ng Senate Impeachment Court na tig 10 minutes lang sana yung ibibigay sa magkabilang panig. Pero ayon nga sa napagkasundoan kahapon doon sa ikalimang araw nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mayroon ng 15 minutes itong prosecution at defense team para ilatag yung kanilang mga posisyon. So pinalawig nga yung nasabing oras ng paglalatag nila ng kanilang mga argumento para mas ma-explain nila at mas maipakita nila sa senator judges yung kanilang posisyon dito nga sa pagsasabina doon sa tax at bank records ni na Vice President Duterte at sa asawa niyang si Attorney Manasseh Scorpio. And pagkatapos nitong 15 minutes na kanilang explanation sa kanilang posisyon, bibigyan naman yung kabilang panig or yung kabilang side ng 10 minutes para doon sa rebuttal. And after neto, magpo-focus yung mga senador para doon sa kanilang desisyon. After that, yun nga, pwede silang makapagtanong or makapag-finalize na nung decision nila regarding dito sa mangyayaring oral arguments. So ayan yung ilan sa mga asahan natin dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.